umiingay daw po ang bulong-bulungan sa kamera na matapos lalo pang lumalakas ang National Unity Party NUP sa pagdagdag ng 7 miyembro na nag-angat dito bilang pangalawa sa pinakamalaking puwersa sa House of Representatives. Ayon sa mga obserbador, hindi umano kontento ang NUP sa kasalukuyang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez at saka daw po nitong si Bogie D, mga kababayan. Kaya matagal nang umiinit ang usapin ng posibleng pagbabago sa liderato. Kasabay nito, lumutang ang mga espekulasyon tungkol sa pagsusulong kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa speakership, lalo na sa gitna ng mga galaw kaugnay ng impeachment at political realignments. Kung bubuuin ang mga pangyayari, mas lalong tumitindi ang tanong, simpleng power shift lang ba ito o isang planadong hakbang para muling kontrolin ang Kamara, mga kababayan? So ibig sabihin, yung issue ng pag-agaw ng speakership, mga kababayan, sa Kamara, muli pong umiingay na naman ngayon. Kasi nga, kating-kate itong si Gloria Macapagal Arroyo na maging speaker, mga kababayan, at makuha yung pamumuno dyan po sa Kamara. Siyempre, pag nakuha nila yan, mga kababayan, at nagtagumpay sila na paalisin itong si Speaker Bogie D, kayang-kaya po na nila, mga kababayan, kontrolin ang buong nasa sa Kamara at kayang-kaya na nilang ibasura, ika nga, yung impeachment, mga kababayan, nito pong si Sara Duterte, kasi nga kaalyado po yan ni Gloria Macapagal Arroyo. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa NUP, ano nangyari dito po kay Congressman Puno? Akala ko ba, mga kababayan, sinusuportahan niya yung mga magagandang ginagawa ng ating pamahalaan? Pero bakit ngayon lumalabas na yung NUP pa ang parang gustong bumaker dito kay Gloria Macapagal Arroyo para maging speaker? Diba? Ako nagtatanong lang naman, bakit bigla ang naging ganito? At may lumalabas na mga spekulasyon na katulad po nito. Kasi, mga kababayan, kung ang pag-uusapan po natin pagsuporta sa mga Duterte, maliwanag naman na sinasabi na ng ilang mga naging kaalyado dati ni dating Pangulong Duterte na nabudol po talaga sila. Di po ba kaya hindi ko maintindihan kung bakit itong kaalyado ng mga Duterte na si Gloria Macapagal Arroyo ay isinusulong para maging speaker at agawin yung speakership dito po kay Congressman Bogie D. Ano po, kasi kung usapang pagsuporta sa mga Duterte, tandaan po natin na yung isa sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte lantarang sinabi na nabudol po siya ng mga Duterte. Kasi nga, mga kababayan, ito basahin po natin yung balita po galing po sa Corrupt Republic. Sabi nga dito, nagulantang ang politiko matapos maglabas ng matinding pahayag si TV host at columnist Ramon Montulfo kaugnay ng AMLC report at aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa umano'y daloy ng pera sa pamilyang Duterte. Ayon kay Tulfo, tila nabudol siya sa paniniwala noon na walang kinalaman sa iligal na pera ang dating administrasyon. Lalo't galit umano ito sa ipinagbabawal na bato. Giit pa niya, ang AMLC findings umano ay tila tumutugma sa ilang aligasyon ng malalaking transaksyon, bagay na ani ay hindi basta-basta maitatanggi. Dahil dito, mas lalong uminit ang diskurso sa publiko. Simpleng pagbabago ba ito ng pananaw o isang malalim na pagbagsak ng dating paniniwala, mga kababayan? Kasi nga, kung mismong sinasabi ni Ramon Tulfo na nabudol siya ng mga Duterte, abay di ba dapat mag-isip yung ibang gusto pang makisimpatya o sumapi o makisama pa sa mga Duterte? Kasi talagang literal na budol. Biruin mo, kunyari galit ka sa ipinagbabawal na bato, pero tumatanggap ka ng pera galing sa drug lord, galing sa sindikato. Diba kahit sino mapapaisip, mga kababayan, na talagang lantarang nabudol. At saka tandaan po natin, lalo na dito sa NUP, kung ang gusto nyo lamang po, kaya nyo isinusulong si Gloria Macapagal Arroyo, dahil para protektahan si Sara Duterte sa issue ng impeachment, mga kababayan, tandaan po natin, mga kababayan, yung mga naganap noong nakaraang linggo, na kung saan naibulgar ang tagong yaman ni Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Man Scarpio. Dapat doon pa lang nag-iisip na kayo na kung hindi tumutugma sa kinita nila at ng mga negosyo nila, yung kanilang yaman, isa lang ibig sabihin yan, nangurap sila o kaya tumanggap sila ng pera galing po sa sindikato. Ano po ngayon, ito i-play po natin. Yan na ang Granadahan!
Yun. Ayun kasi, ba't ba kasi, bring him home na dapat? Yan. Sino bring him home? Sino tatay? Tay. Yan. Tay Diggs or si Tay... Tay Ron Ron. Yan. Tay Ron Ron, yan ang pandapat kay Tay Carton. So, granadahan muna. Yan. Yan. Back to back ang mga kaganapan this week. Back to back, oh. Yes, 6.7 billion Grabe. controversy link sa sinasabi nilang Magna daw ito eh. Easy. Hindi naman pwede maging magna cum laude si Sara Duterte. Magnanakaw pwede pa. Bago na tayong Queen of Streets talaga. Magna couple daw ito. Pero syempre, wag naman tayong judgmental. Tama. Kasi yung bilyones ay hindi naman ito lump sum of money na sitting somewhere. Correct. Ito daw ay total volume of transactions, yung deposits, withdrawals, transfers over years. 20 years na kanina. Mahaba. Ay, Ma'am Mariam Thomas, mega love shoutout po Natin. So, ayun, kailangan lang natin malaman na yung flagged ay Flag. merong covered at saka meron ding suspicious. Tama. Tama. Covered kasi syempre, di ba, yung above 500K, auto-reported. Automatic yan. Automatic yan nare-report. Yun yung routine compliance nila, reported by banks. Yep. At syempre, suspicious kasi, yun nga, unusual patterns na ipaliwanag na rin kanina. So, ayun nga, hindi siya proof of crime, pero hindi din siya innocence. Yun. Tama. Okay. At saka tandaan nyo kinumpirma po ng AMLAC yung transaksyon na binabanggit ni former Senator Antonio Trillanes na kung saan nagbigay ng pera si Sammy Uy dito po sa pamilyang Duterte. At kinumpirma po ng AMLAC yung araw ng transaksyon at yung amount na pumapasok, mga kababayan. Hey, this needs explaining. Yeah, sige. Sa ngalan ng transparency at Tama. accountability, bilang lingkod bayan, ipaliwanag mo yan. Ayun. So, syempre, may mga nakita din tayong revelations ni Trillanes. Diba? Ito talagang king of revelations. Hindi ito yung queen of revelations at queen of estafa na ilo. Pero kasi panlaban yung mga kaibigan nating BDS. Easy. Siya nag-enjoy. Pero ayun, perang natanggap mula sa drug dealings di umano ng bawat di umano. miyembro ng pamilya Duterte. Pero allegedly. Di umano nga. Tsaka mapapaisip kayo, no? Kaya pala kayang mamakyaw ng napakaraming 7-Eleven. 'Di ba? Kahit estudyante ka pa lang, kahit wala ka pang trabaho na matino, nakakapamakyaw ka na ng napakaraming 7-Eleven. Kasi kung milyon-milyon nga naman ang natatanggap na dividendo galing po sa isang drug lord, abay kaya mong bumili. Kahit mall pa nga, kaya mong bilhin. 'Di ba? Sa laki ng pera na natatanggap ng mga to sa sindikato. Allegedly. Allegedly, from from Sammy Uy. Tsaka lovely yung mga amount. Ito, tsaka tandaan nyo mga kababayan yung binanggit ni former Senator Antonio Trillanes, isa pa lang na drug lord yun. Si Sammy Uy pa lang. Paano pa yung kay Michael Yang? Yung iba pa mga kasabwat ni Michael Yang, di ba, na mga sindikato rin? Di ba, biruin nyo kung gaano pinrotektahan yon. Wala pa yung sa Pogo. Di ba? Hindi pa napapag-usapan yung perang tinatanggap sa Pogo. Di ba, ganun po katindi mga kababayan na yaman ng mga Duterte. Sa isang drug lord pa lang buhay na. Same and consistent. Same every 6 months. Yes. Sana all. Pattern. Sana all may ayuda, no? Oo, bawat miyembro ng pamilya and the grand total, Masyado nag-enjoy. 181 billion pesos! Pero, ano ang response ni VP Sara natin? Malinis ang aking record. Yun. Kantahan ko lang si Sara. Ha? Sige. Bakakon ka, liar, vil ka. Unsa, kumusta ang notice of disallowance? COA, pinababalik ang 448 million. Oo nga. Ba, sinasabi nyo na clear Isa pa yon. na. Gumagawa kayo ng sarili nyong ruling. O, ibalik na ang pera. So, yun lang naman. Hindi na bumababa. So, ayun, imbis na humarap sa press conference nag-iingay. Diba? Sabi nga nila, haharap kami sa proper venue. Kailangan namin ng proper venue. Ayan na nga, may proper venue na nga. Yung mga allegations sa kanya ni Madriaga. Tama. Yung sagot, 80 ang aking grade sa bag. Yung sa sobrang talino ni Sara, VP Sara pala, dumog na yung 80. Naging 80-80. Bobo. Oo nga mga kababayan, no? Pero inyo sinasabi ni Sara Duterte 80
yung kanyang grado, mga kababayan. I think sa law school ata yun. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, tama nga yung sinabi dito ni Lovely Granada. Sa sobrang talino ni Sara Duterte, nadoble yung 80. Naging bobo. Naging bobo. Syempre, masayang-masaya tayo kasi ICC confirms jurisdiction over former President Rodrigo Duterte's case. Syempre, hindi lang yan. Kumpirmado din ang charges against humanity. Syempre, magpo-proceed to trial na. Tama. Kung naaalala natin, itong si Digong ay high and mighty. Oo, totoo naman. Even mocked the Almighty. Yeah. Pero ngayon, powerless na in the face of justice. So itong sinasabi ko, no one who mocks God ever truly prevails. Tama. And God is not stupid. Yun lang. Maraming salamat. Ay, naku. Parang nakakita ko doon. Kami nga high blood eh, hindi si Sek eh. Sabi ko, Sek, gusto ba natin bumalik si Sek? May bagong taga-Partagol na tayo dito. Sasabihin natin ni Sek eh, I'm Sek. Nagbubulo ka pa ito. Tinatanong ko kayo, guys. Alam mo ano dyan, dapat ang title ng segment ni Lovely, Sek Bomb. Yes! Pero yung nilabas ni former Senator Trillanes, yung mga datos niya, na-confirm sila, di ba? Yung mga amounts, hindi na-confirm yung source. Actually, random. Random Bigyan ng random na listahan si Congressman Lala Dilimatan pumili kung ano doon. Yes. Randomly selected. Sa 18. ng AMLA. Yes, And 19 out of 19. Was it 19? 19 out of 19. Pinarify na nila. 19 out of 19. Hindi lahat pinacheck eh. Hindi lang Randomly. but someone can check all of them. Yeah. After siguro, baka itong susunod na hearing. Kasi yun, live yun eh. So, hindi nila maubos yung oras nila to check all that. Pero 18 out of 18, tumugma. 19. 19 out of Tama. 19, tumugma. Tama. Yan as a mathematician, Prof. What is the statistical of that, di ba? Right. What does that tell you? It tells you that most likely yung datos ni Senator Trillanes is accurate. It's accurate. Sabi nga niya, Talagang tumutugma, lalo na mga kababayan nung kinumpirma po ng AMLAC. Talagang tugman-tugma at talagang hindi na pumapapasinungalingan niya ni Vice President Sara Duterte. Kasi biruin nyo ganito lang naman kasimple yan. Mga kababayan, kung wala talagang kasalanan si Sara Duterte, ang sasabihin niya ganito: magkita tayo sa April 29 dyan sa Kamara. Haharapin ko kayo at ilalabas ko mga patunay ko na sablay ang mga aligasyon nyo laban sa akin. Kaso ang sinabi lamang po niya, malinis yung kanyang konsensya. Paano ma-identify na mga kababayang Pilipino natin na malinis ang konsensya mo kung wala ka namang pinapakitang patunay na totoo yung sinasabi mong malinis yung konsensya mo? Samantalang yung AMLAC, kinumpirma nga yung mga binabanggit na transaksyon ni former Senator Antonio Trillanes. Diba? Anyway, tuloy pa natin. parang vindication na nangyari because after Yes. 10 years na yung sinasabi. Yes. Pero sabi nila, ang tagal na daw umaalma ni Senator Trillanes, bakit ngayon lang daw binigyan ng plataforma? Yun yung... Both sides He's yan. trying. Both sides yan nga. Yun nga, nabigyan ng credibility because merong proper agency na who May proper Tama. verified it. Ang sabi naman ng kampo ni VP Sara ay si VP Sara mismo nag-may statement siya. Ang sabi niya, because ito daw yung time na parang perfect storm ka kasi may sitting president siyang backer. Do you believe that na ganyan? Yeah, you believe. Is that the case? Kasi merong tulong na o suporta ng gobyerno, ng ahensya. Kaya tama itong datos ni Senator Trillanes. Well, first, he's really one hardworking guy. May suporta or wala, talagang nagtatrabaho. Pero, Tama. And he's thorough, if not anything, di ba? Yeah, correct. He's thorough, if not... But ako naman, Tsaka tandaan nyo mga kababayan, pinagtrabahuan po talaga, pinaghirapan, at talagang sa kabila ng yung buhay niya na nalalagay sa alanganin dahil sa ginawa niyang paghahanap ng ebidensya, pangangalap ng ebidensya laban sa mga Duterte at yung ginagawang kabalbalan nito pong pamilyang Duterte, eto na, nagbunga na. Ano po, dahil nga tumutugma Tumutugma yung transaksyon ng pagdidibidendo ng drug lord, mga kababayan, ng pera dito kay Sara Duterte dun po sa kumpirmasyon ng AMLAC. Kaya nga sa totoo lang, nagbunga ng matindi yung paghihirap at pagsasakripisyo ni Vice President, ni former Senator Antonio Trillanes. Kasi nga, tugma. Ano po, anyway, tuloy pa natin. ang reaction ko dyan, for that yarn to be spun, na hindi, ano lang yun dahil may suporta dahil may backer ngayon.
wow, you would have had to move so many chess pieces. correct. So, isipin ninyo, 10 years ago, naisip na ni dating Senador Trillanes, hindi, 10 years from now, meron magkakaroon ng panahon wherein my data will, it defines In terms the of human. conspiracy theory, It defines the human experience. talo pa niya lahat ng mga grand conspiracy theories na maisip natin. Illuminati ito. Di ba? Pero kahit isa, 1999, Illuminati. kahit isa, hindi niya minarites o hindi niya minanipula. Parang ganun lang. Yes. And Tama. the UNLAP is a neutral organization, di ba? It's just monitoring eh. Sabi nga, di ba, numbers don't lie. Numbers Only don't people. Well, the Only guy is people taking lie. heat. The poor guy is taking heat. Yung sa- the AMLAC fellow who testified. No, he's taking a lot of heat now. But this is his job. It's literally the anti-money laundering And we council. need this Tama. council eh. Kasi otherwise, yung mga drug lords, yung mga gumagawa ng mga illegal The human trafficking and sex trafficking. Right. Diba? They will just run rampant kung walang ganyan. Uy, Yung kay TV. Yung telepono, baka customer mo yan. Baka yan na si Sek. Check. Bukas na yung KTV. Sige, bukas na yung KTV. Sige. Yung kay TV ni Mike Defensor, mga kababayan. So ngayon, eto yan. Kung makikita po ninyo, di ba, malapit na yung April 29 at yun po yung isa sa mga impeachment proceedings ulit ng ating Vice President Sara Duterte. So abang-abangan po natin yan kasi doon natin malalaman kung bubuksan ba o hindi yung box na naglalaman ng tax record ng mag-asawang Duterte, mga kababayan. At doon malalaman din natin kung yung pagbabanta ba ni Sara Duterte sa buhay ni PBBM, ng First Lady at ng former House Speaker, talaga, mga kababayang magiging dahilan para po ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. So marami po tayong aabangan, mga kababayan, pero ang isa po talagang hindi maikakaila at hindi na po kaya pang pasinungalingan nito pong mga Duterte, yung bilyon-bilyong halaga na nasa bank account ng mag-asawang Duterte, mga kababayan, ni BP Sara at saka po nitong si Mans Carpio. At yun po ay talagang mahirap pasinungalingan sa publiko kasi nasaksihan ng taong bayan kung gaano kasinungaling at kung gaano kamandarambong at kung gaano kaprotektor ito po mga Duterte. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga isyong ito na pinag-usapan po natin.